sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta na kayong lahat? Ako po si LR Justin Nocoruda. 21 years old na ngayon at kasalukuyang nakatira sa Iloilo City. Matagal-tagal na rin po akong subscriber sa inyong channel at ito po ang naging libangan ko kapag bakante ang aking oras. Bata pa lamang ako ay aware na ako sa mga kwentong aswang. Panganay ako sa 5 magkakapatid pero ako lang ang purong Pinoy. Yung 4 kong kapatid ay half Japanese dahil si mama ay nag-asawa ng Hapon noong minsang magtrabaho siya doon bilang domestic helper. Ako kasi ay anak niya ako sa pagkadalaga. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay naging bunga ako ng panggagahasa sa kanya ng isang lalaking hindi raw pangkaraniwan. Pero kahit na hindi ako anak ng stepfather kong Japanese ay inampun niya ako at tinuring na tunay niyang anak. Kaya apelyido niyang Nocoruda ang ginagamit ko hanggang sa ngayon. Samantala, tungkol naman sa aking ama. Hindi ko siya kilala at wala akong ibang alam na detalye tungkol sa kanya. Besides ay wala rin naman akong pakialam since rapist lang naman siya at kinakahiya ko siya bilang isang ama. Pero Papa Dudut, nung mag-high school na ako, kahit na hindi ko hinihingi kay mama, nagkwento siya sa akin tungkol sa aking ama na siyang kinagulat ko. Ayon kay mama ay hindi daw tao ang aking ama kundi isang aswang. Kilala daw niya ito. Ang rehistradong totoong pangalan nito ay Ronaldo Katapang. Taga-Capiz at ayon kay mama ay kapitbahay daw nila ito. Nagkagusto raw kay mama si Ronaldo pero ayaw ni mama sa lalaking yon dahil nakutuban na raw niyang hindi ito mabuting tao. Nung binasted daw ni mama si Ronaldo, nagalit daw ito. Doon din daw nalaman ni mama na isang aswang si Ronaldo at halos 2 buwan daw siyang tinatakot nito. Hanggang sa isang takipsilim, Papa Dudut. Habang pauwi si mama galing sa eskwelahan, ay kinidnap daw siya ni Ronaldo at dinala sa isang abandonadong kubo sa gitna ng masukal na gubat. Doon ay kitang-kita ni mama na nag-transform si Ronaldo bilang isang aswang. Akala ni mama ay papatayin siya nito pero naggulat siya nang bigla siyang pagsamantalahan ni Ronaldo habang nasa anyong aswang ito. Pagkatapos noon ay nawalan siya ng malay. Nagising na lamang si mama na hubot-hubad na sa gilid ng kalye kinaumagahan. At nagkataong may mga babaeng galing sa palengke ang nakakita sa kanya at tinulungan siya. And to make the story short ay nabuntis si mama at ako ang naging bunga. Kaya nung bata ako ay sobra akong nangihina kapag pinapainom ako ng gatas hanggang sa nadiskubre ni na mama at lola na hindi gatas ang gusto ko kundi dugo. Pinapainom nila ako ng purong dugo ng baboy, yung dugong pang dinuguan. At doon nga, Papa Dudut, ay nakita nila akong lumigsi at naging malusog. Nung magwawalong buwan na ako, ay saka lamang nila ako pinainom ng gatas. Pero occasionally ay binibigyan pa rin nila ako ng dugo para inumin. Natigil lang ang pag-inom ko ng fresh na dugo noong 7 years old na ako. Dahil na-realize nila na hindi ako nag-transform bilang isang aswang.
Samantala, Papa Dudut, sa loob ng maraming taon ay inilihim ko at ng aking pamilya sa lahat na meron akong dugong aswang. Kahit mga kamag-anak namin ay hindi alam na aswang pala ang gumahasa kay mama. Ang nakakaalam lang noon ay sina Mama, Lola Julia, ang stepfather ko at ang mga kapatid ko. Anyway, Papa Dudut, ang kwento talagang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong lang taong 2023. Kakatapos lang ng school year namin ay nagaya ang kaklase ko na pumunta ng Aklan kasi fiesta doon sa kanilang probinsya. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Mitzi. Ka-blockmate ko siya. Bago kami umalis papunta ng Aklan ay nagpaalam ako sa supervisor ng pinagtatrabahuhan ko na hindi ako papasok bukas dahil nga pupunta kami ng mga kaibigan ko sa Aklan. At okay naman ito sa kanya. Alas 8 ng umaga ay bumiyahe na kami. Bali 6 kami noon. Ako, si Mitzi, Soraya, Kayla, Janica at Ryan. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ako. Bukod kasi sa hindi ako nakakainom ng gamot kontra biyahilo, ay may perception ako ng Aklan at ang katabi nitong probinsya na Capiz ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Sorry sa mga taga-Aklan at Capiz pero lumaki ako sa mga horror stories. Nang mga aswang ay nagmula daw sa dalawang probinsyang yan. Sa kabilang banda ay hindi naman ako takot kasi kahit papaano ay may baon akong asin, kalamansi at bawang na mabisang pangontra di umano sa mga aswang. So yun na nga, Papa Dudut, tahimik lamang ako habang nakikinig sa chit-chat ng mga kaibigan ko tungkol sa aswang. Tawa sila ng tawa kasi daw ay hindi totoo. Pero gusto raw nilang makakita ng aswang. Kung totoo nga ba? Napapailing na lamang ako sa kanila. Magtatanghali na nang makarating kami sa bayan nila. Mula sa bayan ay sumakay kami sa habal-habal. Mga 1 oras din yun bago kami nakarating sa baryo nila. Nang makarating na kami sa aming destinasyon, una ko napansin ay yung itsura ng bahay nila. Kubo pero pagpasok mo sa loob ay kompleto ang mga gamit nila, parang moderno ba. Yun nga lang ay parang mabigat sa pakiramdam. Yung simoy ng hangin although hindi naman mabaho pero parang sinasakal ako. Kaya doon muna ako nagstay sa labas habang sila ay nasa loob na. Nagdahilan na lamang ako na mahina ang signal ng phone ko at kailangan ko mag-message sa mga magulang ko. Nang gumaan na ang pakiramdam ko ay saka ako pumasok sa loob ng bahay ni Mitzi. Umupo ako malapit sa pintuan, yung mga bunganga ng mga kaklase ko ay hindi napapagod. Kwento doon, kwento dyan. Nagpaalam si Mitzi na maliligo daw muna siya kasi nalalagkitan na siya sa balat niya. Lumabas mula sa kusina ang nanay niya. Oo, alam kong nanay niya yon kasi kwento niya. 2 lang sila ng nanay niyang nakatira dito. Agad kong tinignan sa mata ang nanay niya ngunit umiwas agad siya sa akin. Bigla ako nagduda at hindi ko ma-explain pero parang may something talaga doon sa nanay ni Mitzi. And since may dugong aswang ako ay nagsuspecha ako na baka aswang ang nanay ng kaklase ko. Samantala'y inalok kami ng nanay niya na uminom ng tubig, sila Ryan, Soraya at Kayla lang ang uminom. Ako naman ay hindi, nagdahilan lamang ako na hindi ako nauuhaw kahit na namamalat na ang lalamunan ko sa dahilan ay gusto ko lang makasigurado na hindi ako mahawahan ng yaw-gaw. Ito yung aalokin ka ng tubig tapos ay lalagyan ng laway nila o di kaya ay lalawayan ka sa tenga o kahit sa pagkain o ano pa dyan at magiging aswang ka na rin. Niyaya na kami na kumain ngunit hindi siya makatingin sa akin at para bang umiiwas siya. Yung 3 kong kaibigan ay agad na kumuha ng plato, gutom na gutom. Wow tita, may tinaguan, ikaw ang nagluto? Tanong pa ni Ryan. Oo, ako ang nagluto. Kain lang kayo dyan ha, sabi ng ina ni Mitzi. Takam na takam sina Ryan, Soraya at Kayla sa mga handa. Mayroong adobo, dinuguan, sinigang, barbecue at iba pang mga tipikal na pagkain
na hinahanda kapag fiesta. Nakaramdam na rin ako ng gutom kaya kumuha din ako ng plato ko at pumunta sa lamesa para kumuha ng pagkain. Siyempre alam niyo naman, una kong napansin ang sinigang. Habang nagsasandok ako ng sinigang, may naamoy ako. Isang pamilyar na amoy. Sabi ng isipan ko ay kalma ka lang Ellard. Huwag kang kumain kung ayaw mong matulad sa tatay mo. Pero parang tinutulak ako ng gutom ko na kumain. Noong oras na yun ay parang nababaliw ako. Hindi ako mapakali. Yung katawan ko ay nanginginig na at para akong isang tigreng galit na galit. Napansin ako ni Soraya kaya agad akong nilapitan. Uy Ellard, anong nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? Wika niya sa akin. Wala to. Uupo na lang muna ako. Tanging sagot ko lamang kay Soraya noon. Hindi ka kakain? Usisa pa niya. Ayaw ko, sumasakit ang tiyan ko. Nawalan ako ng ganang kumain. Sagot ko na lamang. Pagkatapos noon ay umupo na lamang ako habang pinagmamasdan silang kumakain. Uwi na lang kaya tayo? Itigil niyo ng pagkain niyo, ang sabi ko. Tumigil sila sa pagkain at tinignan lamang nila ako at sumagot si Kyla. Ay, sumama ka pa sa amin tapos hindi ka lang din naman kakain. Anong trip mo boy? Aniya. Hindi na ako sumagot kaya pinagmasdan ko na lamang sila. Gusto ko sanang sabihin na hindi karne ng hayop ang kinakain ninyo kundi karne ng kung ano. Ngunit pinagmasdan din kami ng nanay ni Mitzi. Ayaw ko magkagulo at kung sasabihin ko man ay malalaman nila na may lahi akong aswang ay ayaw ko na ulit magulo ang buhay ko. Oo, madamot na kung madamot. Maya-maya ay lumapit si Soraya sa amin. Umiiyak at nanginginig at hindi siya makapagsalita. Tinignan lamang kami ng nanay ni Mitzi. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Pabulong na iyak na sabi pa ni Soraya. Nilapitan siya ni Ryan at pinakalma. Tinanong siya kung bakit siya umiiyak. Sabi niya ay may nakita daw siyang kuko ng tao sa dinuguan. Nung una akala niya ay baka parte lang ng baboy yun pala ay hindi. Pinakita niya sa amin at bigla na lamang siyang nagsusuka maging ang mga kasama ko. Lumapit sa amin ang nanay ni Mitzi. Nagtanong kung ano ba ang problema. Nagdahilan na lamang kami na sumakit ang tiyan tapos ay uuwi na kami. Nagalok pa siya noon na doon muna kami matulog pero nagdahilan ulit kami na hindi kami nakapagpaalam sa mga magulang namin. Nagpaalam na kami sa kanya ngunit si Mitzi ay nasaan. Noong nagbabiyahe na kami, doon na sila nagsiiyakan. Si Ryan mura na umiiyak tapos si Kyla, Jenica at Soraya naman ay suka ng suka. Naalala ko na uminom pala sila ng tubig. Agad ko silang sinabihan tungkol sa Yanggaw. Ayun, natakot sila bigla at nataranta. Sabi ko kako ay huwag silang mag-alala. Ako ang bahala kapag nakarating na kami ng city. Noong nasa syudad na kami ay pinabili ko sila ng lana at kamangyan para matunaw na ang mga kinain nila at makontra at maalis ang Yanggaw sa mga katawan nila. Tumuloy muna kami sa bahay nila Soraya at doon ko sila pinainom ng lana at pinausukan ng kamangyan. Tanong nila ako kung saan ko daw ba nalaman yung panggagamot. Hindi na ako kumibo at sinagot ko na lamang sila ng pabiro. May lahi din kasi akong aswang. Agad silang nagtawanan. Akala ko papadudot ay doon na matatapos ang lahat pero nagkamali ako. Yung mga kaibigan ko kasing sina Soraya, Kyla, Jenica at Ryan ay unti-unting nagbago ang mga ugali at kilos nila. Nagsimula nung magkasakit sila pag uwi namin galing ng Aklan. Pagkatapos nung gumaling sila ay pumapasok ang tatlo pero lagi silang mga wala sa sarili. Nagbago din ang mga itsura nila para ba silang naging ngarag at stress. Lumipas ang 1 buwan at hindi na pumasok si Jenica sa eskwelahan. Hindi na rin namin siya makontak kaya nagpa siya ako na puntahan siya sa kanilang bahay. Pero pagdating ko doon, wala si Jenica. Ang nakausap ko lang ay ang nag-aalala niyang ina. Sabi niya pagkatapos daw naming bumalik mula sa Aklan at nung magkasakit ito ay naging bayolente daw si Jenica.
Palagi din daw itong wala sa sarili. Minsan ay lumalabas daw ito ng madaling araw tapos ay pagbalik nito, bandang alas 5 ng madaling araw ay nagugulat sila dahil punong-puno ng dugo ang bibig at damit ni Janica. At bago daw ito naglayas, para daw naging asal hayop na raw si Janica. Kinakain din daw nito yung mga alaga nilang aso at pusa bago umalis. Sinubukan na raw nilang ipahanap si Janica sa mga pulis pero hindi na raw nila ito mahanap pa. Nanlumo ako sa aking narinig. Hindi ko lang masabi sa ina ni Janica na nagtransform na ang kanyang anak bilang isang iyanggaw o aswang. Hindi ko kasi masabi sa kanila ang totoo kasi baka sisihin lamang nila kami ng ina ni Janica sa nangyari sa kanyang anak. Samantala yung mga senyales ng pagiging yanggaw ay nakita ko rin kina Soraya, Kyla at Ryan. At bago matapos ang semester, hindi na rin pumasok si Soraya. Sa kabilang banda noong araw ng enrollment, nung makasalubong ko ang nanay ni Soraya ay agad niya akong nilapitan. Itatanong ko sana kung nasan si Soraya ngunit muntik nang malaglag ang puso ko sa pagkagulat nang sinabi ng nanay ni Soraya na patay na raw siya. Nagpakamatay siya. Balita pa dito sa Iloilo yung nangyari sa kanya. Akala ng nanay niya love life daw yung dahilan ngunit nag-iwan ng suicide note si Soraya at nakasulat na hindi ko na kaya. Nababaliw na ako, patayin niyo na lamang ako. Kwento sa akin ng nanay niya pagkatapos ng mangyari sa amin sa Aklan ay mga 3 araw mula noon ay lagi na lang daw siyang tulala. Tumatawang mag-isa o minsan pa nga daw ay may kausap at yung mga mas nakakatakot pa daw tuwing gabi nagwawala daw siya. Hanggang sa 5 araw na gabi din noon, nagising yung nanay at tatay niya dahil may nagwawala daw sa kwarto ni Soraya. At nakita nila si Soraya ang nakaupo sa kama niya na tila wala siya sa wisyo. At kung ano ang pinaggagawa. Tumatawa, nangingitim ang mga mata, may mga dugo sa iba't ibang parte ng katawan niya. Yun pala'y kinakagat niya ang sarili niya. Nagwawala na raw siya ng oras na yon at yung boses niya ay nag-iiba. Agad daw tinali si Soraya ng tatay at binantayan habang yung nanay niya ay nagpunta sa kilala niyang albularyo. Sabi ng albularyo ay nayanggaw daw siya. Paano nangyari yun pinainom ko sila ng lana at pinausukan ng kamangyan. Bakit hindi tumalab sa kanya? Akala ng nanay at tatay niya ay magaling na si Soraya pero kinabukasan ay nakita na lamang nila si Soraya. Nawala ng buhay, nagbigti daw siya. Pinalabas sa radyo telebisyon ng tungkol sa love life ang naging dahilan umano para na din daw wala ng gulo at madami pang tanong sa pamilya nila. Habang nagkikwento si tita ay nakita ko sa mga mata niya yung sakit na nararamdaman niya. Niyakap ko siya tumingin ng kapatawaran dahil wala akong nagawa. Pagkatapos noon ay agad kong pinuntahan sina Kyla at Ryan. Mabuti na lang pagdating ko sa kanilang bahay, nakita ko silang maayos na ang pakiramdam. Tumalaw daw sa kanila ang ginawa ko para hindi siya tuluyang maging yanggaw. Bukod sa humingi din sila ng tulong sa albularyo para masigurado maging tao pa rin sila at hindi matulad kina Janica at Soraya. Yun nga lang sabi ng albularyo kay Ryan, amoy aswang daw siya. Bunga raw ito ng madalas na pagsasama nito sa isang aswang o taong may lahing aswang. Lard, di ba sabi mo sa amin noon, may lahi kang aswang? Tanong ni Ryan sa akin. Sa puntong yun ay umamin na ako. Na ako nga ay isang tao pero may lahing aswang. Ipinaliwanag ko rin kay Ryan kung paano ako nagkaroon ng lahing aswang at naunawaan naman yon ng kaibigan ko. Samantala tungkol naman kay Mitzi, pagkatapos ng Aklan treat namin ay iniwasan na niya ako. Siguro ay sinabi sa kanya ng kanyang ina na iwasan ako. Tapos nung sumunod na school year ay hindi na siya pumasok. Natatakot siguro siya na baka balikan namin siya dahil sa nangyari kina Janica at Soraya. Tungkol naman sa aking amang aswang, well hindi ko pa rin siya nakikita hanggang ngayon. At wala akong interes na makilala pa siya. Wala naman kasi akong balak na maging aswang tulad niya at masaya na ako sa aking buhay bilang isang normal na tao. Although may mga pagkakataon pa rin na lumalabas ng slight ang pagkauhaw ko sa dugo tuwing kabilugan ng buwan.
Kaya bago pa mangyari yon ay bumibili na si ng mama ng fresh pork blood na pang dinuguan at yun ang iniinom ko. Siyempre favorite ko ring kumain ng lutong dinuguang baboy. At dito na nga nagtatapos ang aming kwento. Alam ng mga taga Iloilo ang Iyanggao. Meron din akong mga nababalitaan na naging Iyanggao hanggang sa maging aswang na. Kaya kayo dyan kahit saang lugar kayo magpunta. Pag may nagalok sa inyo ng tubig o pagkain o kahit bumili pa kayo ay panatilihin pa ring maging maingat at mapang-obserba. Kahit nga matulog kayo ay lalawayan kayo sa tenga. Mahirap paniwalaan ngunit nangyayari ito sa totoong buhay. Maniniwala ka na lang kung sa iyo na mismo mangyari. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ellard Nocoruda. Maraming salamat Ellard sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang Iyanggao. Ang Iyanggao ay isang terminong Filipino partikular sa mga paniniwalang bayan na tumutukoy sa paraan ng mga aswang upang hawaan o ilipat ang kanilang sumpa ng pagiging aswang sa ibang tao. Ito ay nagresulta sa unti-unting pagbabago ng biktima na nagiging sanhi upang maging fond o mahilig na rin sila sa gawin ng aswang. Karaniwang ginagawa ang kanilang pangahawa sa pamamagitan ng pagpapakain ng pinagluto o nilawayan ng aswang sa biktima. Katulad ng mga nauna nating tampok tungkol sa mga aswang. Karamihan sa inyo ay reserve o hindi naniniwala sa mga ganitong klase ng kwento. Pero yung standard ng pag-iingat ay applicable sa lahat. Naniniwala ka man sa aswang o hindi, syempre bago ka kumain ng pagkain o uminom ng tubig ay obserbahan muna itong mabuti kung saan ito nanggaling. Kung paano ito niluto. Kaunting amoy-amoy at pagsusuri bago mo isubo sa iyong bibig. Hindi yun basta lang subo ka ng subo. Maging critical ka sa pagkain ng galing sa mga taong hindi mo lubusang kilala. Ang pagiging alerto sa lahat ng oras ay maglalayo sa iyo sa anumang kapahamakan. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.